Hindi naman dapat yung Pangulo kaagad di ba? Dapat kinukonsulta muna sa ibaba. Lahat ng tropa, kailangan kausapin muna. At ano ba dapat gawin? I think we should go through the consultation process. Umpisahan sa konsultasyon. Ito ang panawagan ni Senator Amy Marcos nang tanungin kaugnay sa pagbababa ng taripa sa imported na bigas. Ayon sa senador, ikinagulat niya ang naging rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na ibaba mula sa 35% hanggang sa 15% na lang ang taripa para sa imported na bigas. Sinabi ni Senator Marcos na dapat dumaan muna ito sa tamang proseso kung saan kailangan itong mapag-usapan kasama ang iba't ibang agricultural groups, maging ang mga kababayan nating magsasaka at millers. Binigyang diin ng senador na ang lahat ay dapat makonsulta bago ang ganitong pahayag. Ang panawagan namin, sana unang-una idaan sa tamang proseso. Kabisado ito ng SINAG, ng Federation of Free Farmers, lahat ng tropa sa agrikultura, alam ito. Ang proseso talaga, tuwing magbabagsak ng taripa, ay konsultasyon muna sa lahat ng sektor. Kaya nagulat ako kasi ni isang sektor ang nakakausap, biglang naglabas ng ganong pahiwatig. Ikinababahala naman ng presidential sister at ng sektor ng agrikultura ang biglaan nitong implementasyon o pagsasabatas kahit sabihin pang ito ay isa pa lang rekomendasyon. Naiintindihan naman ng senadora ang layunin ng NEDA sa pagbawas ng taripa. Aniya ito ay para maibaba ang presyo ng bigas dahil umakyat na sa 24% hanggang 25% ang rice inflation. Ngunit ibaba man ang taripa ayon kay Senator Marcos, tumataas din naman ang presyo ng inaangkat na bigas. Pero hindi naman ganun kasimple kasi nakailang rounds na tayo ng pagbabagsak ng taripa, tumaas naman ang tumaas ang bigas, hindi naman kailanman bumaba. So hindi siya yung simpleng solusyon. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Marcos na sakaling aprobahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may inisyatibo ang Senado para amyendahan ang rice tarification law. Plano nilang palawakin o gawing porsyento na ang nakokolektang buwis mula sa imported rice at ibigay ang subsidiya sa mga lokal na magsasaka. Palalawigin din ang cash subsidy sa mga magsasaka ngunit may hangganan. Ang pagpapataw ng taripa ay executive function. So, ang magagawa lang natin ay mag-suggest. So, ang sa amin naman, sa pangkat ng mga mambabatas, nakasalang sa amin yung pag-aamyenda ng rice tarification law. Nais ni Senator Marcos na dapat patatagin at patibayin ang pagtatanim ng ating mga lokal na magsasaka. Nauna nang nagpahayag ng pagtutol sa bawas taripa ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG dahil wala nilang ginawang konsultasyon hinggil dito. Nangangamba naman ang mga rice millers sa magiging epekto nito dahil posibleng wala nang tumangkilik sa commercial rice dahil mas mababa pa ang presyo ng imported na bigas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.